Sa gitna ng matinding araw ng pista sa maliit na bayan, puno ang plaza ng mga tao. Lahat ay nakaporma, may mga batang nakaputi at matatandang bitbit ang kandila. Sa ere ay amoy mo ang halo ng insenso, bulaklak at pawis ng isang bayan na sabik sa pagdiriwang. Ang sentro ng lahat ng ito ay ang altar na pansamantalang itinayo sa mismong gitna ng plaza. Doon nakatayo ang imahen ng Birheng Maria, may suot na asul na balabal at tinatabihan ng mga puting bulaklak. Bago tayo magsimula, i-like mo na at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Sa gilid ng plaza, tahimik na nakamasid si Pastor Elias, nanginginig ang kamay sa higpit ng hawak sa Biblia. Malalim ang kanyang paghina, ngunit buo ang kanyang loob. Kasama niya ang 5 miyembro ng kanyang simbahan, mga mukhang kilala ng ilan, ngunit kinatatakutan ng iba dahil sa tapang at tindi ng pananalita ni Elias. Pumipintig ang tensyon sa hangin. Sa likod ng mga ngiti ng mga deboto, may takot na maramdaman, may bahagyang kaba. May lumapit na matandang babae, si Donna Teresa, isang simpleng debotang kilalang-kilala sa baryo. "Anak, magdasal ka lang. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang puso mo," bulong niya kay Elias. Ngunit hindi sumagot ang pastor. Sa halip, ngumiti siyang mapait at iniwas ang tingin. Nagsimula ang misa. Tumunog ang kampana, humalakhak ang koro, at ang liwanag ng araw ay naglaro sa makikintab na kandila. Ngunit biglang tumayo si Elias, itinulak palayo ang isang batang humaharang sa daan, at dire-diretso siyang lumakad patungo sa entablado. Sa bawat hakbang, napapalingon ang mga tao, naririnig ang mga bulungan. Siya ba yon? Yung pastor na palaging galit? Tumayo siya sa harap ng altar, umakyat ng mabilis sa hagdang kahoy. Lahat ay napatigil, parang pinutol ng kutsilyo ang hangin. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus, sigaw niya, taas kamay ang Biblia. Ito'y idolatria, kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Nagkagulo. Ang 2 lalaking Katoliko na tumulong sa misa ay sinubukang harangin siya, ngunit tinulak lamang ni Elias. Sa isang iglap, itinaas niya ang paa at buong lakas na sinipa ang imahen ng Birheng Maria. Umalinggaw ang tunog ng nabasag na rebulto. Nahulog ito sa entablado, bumaon sa mga bulaklak at kandila, nadurog ang mukha at katawan. Sumigaw ang mga tao. "Ano yan? Diyos ko!" Ang iba nagtakbuhan papalayo, ang iba napatigil, hindi makapaniwala. May babaeng lumuhod sa gitna ng kalsada, umiyak, nagdasal. Ang isang matandang lalaki ay lumapit kay Elias, nanginginig sa galit at takot, "Anak, kasalanan yan, anak, kasalanan." Pero itinulak din siya ni Elias. "Hindi ko kasalanan ang pagwasak sa idolo. Kasalanan niyo ang pagsamba dito," sigaw niya. Ang lakas ng kanyang tinig ay nagpatigil pati sa mga batang kanina'y naglalaro. Ang mga miyembro ng kanyang simbahan ay nagpalakpakan mula sa likod. "Bravo, Pastor Elias! Tunay kang lingkod ng Diyos!" Narinig niya rin ang ibang mga boses, palakpak at paghanga mula sa mga kapwa evangelista. Ngunit mas malakas ang ingay ng galit at takot, mga taong sumisigaw ng "Ihuwag! Lumayas ka dito!" Ang ilan ay tahimik na lumuluha, yakap ang mga anak. Habang bumababa si Elias sa entablado, may mga batang tumakbo, umiwas sa kanya na para bang may ketong siya. Sa kanyang dibdib, may kakaibang saya, halos parang tagumpay. "Ito ang kalooban ng Diyos," bulong niya sa sarili, "ako ang tumutupad ng kanyang utos." Nang makabalik siya sa tabi ng kanyang grupo, nilapitan siya ng isang babaeng kasapi, si Malo. "Pastor, napakatapang mo. Nakakatakot pero grabe, para kang propeta." Umiling si Elias, sinikap ang magpakumbaba, ngunit lihim na tumaba ang kanyang puso sa papuri. Nang gabing iyon, sumik si Elias sa harap ng kanyang mesa. Lumapit ang kanyang anak na babae, si Ruth, 14 na taong gulang, tahimik ngunit mapagmasid. "Papa, natakot po ako kanina," bulong niya. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, hinarap niya si Ruth, "Minsan, anak, kailangan nating tumayo para sa katotohanan, kahit hindi ito maintindihan ng lahat." Tinanguan lang siya ng bata, parang may bumigat sa dibdib. Sa kusina, nakaupo ang asawa niyang si Clarissa, malungkot ang mata. "Elias, sana ihuwag na muling maulit iyon," mahinang bulong niya, sabay hawak sa rosaryo na itinatago sa bulsa ng damit. "Hindi mo ba naiintindihan?" sagot ni Elias, "ang rebultong iyan ang dahilan ng pagkabulag ng bayan na to, gusto kong mabuksan ang mata nila." "Pero hindi ba pwedeng gawin ng hindi nananakit?" tanong ng asawa. "Hindi ko sinaktan ng tao. Idolo lang," sagot ni Elias.
Sa sumunod na araw, kalat na ang balita. Pastor Elias sinira ang rebulto. Kamatayan sa idolo. Walang takot. Ang mga kabataan sa baryo ay nagtatawanan, ang mga matatanda ay umiiling. May ilan na natatakot na siyang lapitan, parang may sumpa. Maging sa pamilihan, nagiging tahimik ang mga tao kapag dumaraan siya. Isang gabi, naghapunan ang pamilya ni Elias. Tahimik ang lahat, para bang may bumabalot na ulap sa mesa. Sa dulo, tahimik na nagsandok ng kanin ang kanyang ina, si Aling Meding. Elias, simula niya, bata pa lang ako, nananalig na ako sa Birheng Maria. Sana'y wag mo akong pakialaman. Biglang uminit ang dugo ni Elias. Inay, hindi mo ba alam na maling sumamba sa rebulto? Hindi ba't sumumpa ang Diyos laban sa mga idolo? Tumayo siya, nilapitan ang altar ng ina at hinablot ang maliit na imahen ni Maria, itinapon sa sahig. Nagdudulot lang yan ng sumpa dito. Sigaw niya. Nagulat ang lahat, lalo na si Ruth na halos mapaiyak. Tahimik na inipon ni Aling Meding ang pira-pirasong rebulto. Kahit kailan, anak, hindi ko ipagpapalit ang panalangin sa galit. Walang imik si Clarissa. Sa mata ni Elias, tila nagwagi siya, pero sa loob, may naramdaman siyang sakit na hindi niya maintindihan. Kinabukasan, dumalaw ang kanyang kapatid na si Liza, dala ang 2 anak. Kuya, hayaan mo na sila. Hindi naman ibig sabihin na rebulto ang sinasamba, respeto lang. Hindi respeto, kundi kasinungalingan, sagot ni Elias. Aalis muna kami, sabi ni Liza, kinuha ang mga anak, lumabas ng bahay. Sa simbahan ng kanyang grupo, naging mas mainit ang pangangaral ni Elias. Ang misa ay panlilin lang. Si Maria ay patay na, hindi siya makakarinig. Umalulong ang kanyang boses sa mikropono. Ang ilan sa mga miyembro, na dati tahimik lang, ay palihim nang nag-uusap sa likod. Hindi ba't sobra na? Parang lumalala siya. Ngunit may ilan pa ring bulag na tagasunod, palakpak, sigaw, tuwang-tuwa. Isang araw, nadaanan niya si Donna Teresa na nagdadala ng imahe ng Birheng Maria sa simbahan. Ano nang ginagawa mo riyan, Teresa? Para sa mga gustong magdasal, Pastor. Hindi na siya pinansin ng matanda, ngunit kinuha ni Elias ang rebulto, isinilid sa itim na bag at itinapon sa basurahan. Ito ang dapat gawin sa mga idolatrong bagay, sigaw niya. Hindi natapos dito ang alingasngas. Ang mga balita tungkol kay Elias ay lumaganap hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa kalapit baryo. Siya ang nagwasak ng rebulto ng Birhen. Tingnan mo, galit pa rin. Ang asawa niya, palaging malungkot. Maging ang anak niyang si Ruth ay napansin ng mga kaklase, binubuli dahil sa ginawa ng ama. Anak ng tagapagwasak ng Birhen. Minsang gabi, natagpuan ni Elias si Clarissa sa silid, lumuluha, may hawak na rosaryo. Para saan yan? Tanong ni Elias. Para sa anak natin, para sa kapayapaan ng pamilya natin. Wala kang dapat ipanalangin sa rebulto, sigaw niya at inagaw ang rosaryo, itinapon sa bintana. Hindi mo na ako maintindihan, sabi ni Clarissa, umiiyak. Habang lumalalim ang gabi, naaninag ni Elias ang sarili sa salamin, matigas ang mukha, mapupulang mata, parang may hinahabol. Pinakinggan niya ang katahimikan ng bahay, tahimik, malungkot, parang may malaking butas. Ngunit sa puso niya, pinipilit niyang paniwalaan na siya ang tama, na siya ang tagapagtanggol ng katotohanan. Habang natutulog, napanaginipan niya ang isang babaeng nakaasul na balabal, lumalakad sa gitna ng damuhan, dahan-dahang lumalapit, walang sinasabi. Nang magising, basa ang kanyang noo sa pawis. Panlilinlang lang yan, bulong niya sa sarili, ngunit hindi niya mapigilang balikan ang tanong, bakit hindi ako mapanatag? Sa susunod na araw, nagpatuloy si Elias sa kanyang gawain, ngunit ang titig ng tao sa paligid ay hindi na tulad ng dati. Ang mga batang dati lumalapit, ngayon ay umiiwas. Ang mga matanda na dating nagpapalimos ng dasal, ngayon ay iniiwasan siya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Ruth ay nanatiling tahimik, laging nakaupo sa isang sulok, parang may gustong sabihin pero hindi makalapit sa ama. Pagdating ng hapon, habang papalubog ang araw, umupo si Elias sa harap ng bahay, bitbit pa rin ang Biblia. Sa kanyang tabi, tahimik na naupo si Ruth. Papa, mahalaga pa rin po ba tayo kay Maria? Tanong ng bata, halos pabulong. Huwag mong isipin yan, anak. Si Jesus lang ang mahalaga, sagot niya, ngunit may lumubog na bagay sa kanyang puso. Napayuko si Elias, at sa sandaling iyon, hindi niya alam na malapit nang magbago ang lahat. Simula ng araw na yon sa pista, parang naging mas matigas ang puso ni Pastor Elias.
Sa bawat misa ng Katoliko, lalong nag-igting ang kanyang galit. Lalo pa niyang pinalakas ang kanyang mga sermon, tuwing linggo, lalong humahaba ang kanyang sigaw tungkol sa idolatriya. May mga pagkakataong, kahit ordinaryong araw lang, bigla na lang siyang papasok sa bahay ng kanyang ina na hindi man lang kumakatok. Dadatnan niya si Aling Meding na nagdarasal sa harap ng maliit na altar ng Birheng Maria. Minsan, biglang inagaw ni Elias ang kandilang sindi, hinipan, at buong galit na winasak ang bagong imahen ng Birhen. Sinabi ko na sayo, inay, sumpa ang dinadala niyan dito. Napapaluha si Aling Meding, tahimik lang na kinokolekta ang pira-pirasong imahen, paulit-ulit na binubulong, patawarin mo siya, Maria, anak ko pa rin siya. Sa bawat araw, mas lalong lumalayo ang kanyang loob sa mga kapamilya. Nagkaroon ng pagkakataon, sa birthday ng isa niyang pamangkin, inimbitahan siya ng kapatid na si Liza. Napansin ni Elias ang mga larawan ni Maria sa bahay, pati ang mga litrato ng mga bata na naka-First Communion, mga rosaryo na nakasabit sa pinto. Ano nung tinuturo mo sa mga anak mo, Liza? Tanong niya, hindi na itago ang pagkasuklam. Tinuturuan ko silang magdasal, magpasalamat, magmahal, kuya. Tinuruan mo silang sumamba sa rebulto, sagot ni Elias, taas ang boses, hindi mo ba alam na kasalanan yan? Hindi ko hahayaang madamay ang mga bata sa maling pananampalataya. Pinagalitan niya ang mga bata, walang halong rebulto sa bahay ni Tio Elias. Kung gusto niyo magpasko dito, dapat sundin niyo ang tunay na Diyos. Sa harap ng ganitong eksena, tumahimik ang buong pamilya. Si Liza, pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Hindi lahat ng hindi mo naintindihan ay masama, kuya, sagot niya. Ngunit si Elias, matigas, hindi nakinig. Umalis siya ng bahay, bitbit ang isang imahen ng Birhen Maria na nakita niya sa kabinet, inihagis ito sa lupa at tinadyakan, sabay sigaw ng, mas mabuti pang sirain yan kaysa sumira ng kaluluwa. Ang mga kapitbahay, dati ay bumabati sa kanya tuwing umaga, ngayon ay umiiwas na. Minsan, nakita niyang binati siya ni Donna Teresa habang nagdidilig ng mga halaman. Magandang umaga, Pastor, bati ng matanda. Ngunit ang sagot ni Elias ay isang malamig na tango lang, sabay abot ng tingin sa rosaryong hawak ni Teresa. Nang sumunod na araw, nakita niya ang imahen ng Maria sa harap ng bahay ng matanda, marahan niyang tinanggal iyon at isinilid sa sako, itinapon sa likod ng bakuran. Narinig niya pa ang iyak ng matanda habang kinakausap ang imahen bago ito mawala sa harap ng bahay. Pinagpapasa Diyos ko na lang po kayo, Pastor Elias, bulong ni Teresa, pilit pinipigil ang luha. Sa bahay, lalo namang lumalim ang katahimikan. Si Clarissa, halos hindi na kumikibo, ngunit gabi-gabi, kapag tulog na si Elias, lumalabas ng kwarto, tahimik na lumuluhod sa tabi ng bintana, tangan-tangan ang natatagong rosaryo. Diyos ko, tulungan niyo si Elias. Tulungan niyo kaming magbago siya. Madalas, umiiyak siya ng tahimik, dinidinig lang ng gabi ang kanyang hikbi. Sa mga sandaling ito, si Ruth ay laging nagmamasid sa gilid ng pinto, pilit na kinukubli ang takot at lungkot na nararamdaman. Hindi lang sa pamilya umigting ang tensyon, kundi maging sa simbahan mismo ni Elias. Sa umpisa, dinagsa siya ng papuri. Pastor, hindi po kami titigil hanggat hindi nawawala ang idolatry sa baryo. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magbulungan ang ilan. Hindi ba't parang sobra na, tanong ni Mang Tomas, isa sa mga matatagal ng miyembro. Lumalayo na ang mga dating kaibigan natin, sagot ni Aling Dory, natatakot na ang mga bata. Hindi na sila makadalo sa prayer meeting. Habang dumadalas ang sermon ni Elias tungkol sa pagkasama ng mga rebulto, dumadalas din ang pagdududa ng mga kasama niya. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang prayer meeting, lumapit si Malo, ang kasamahan niyang palaging nagsasabi ng "Bravo" dati. Pastor, paano kung hindi rebulto ang problema ng mga tao, kundi ang kulang sa pag-ibig? Ngunit sinagot siya ni Elias, ang tunay na pag-ibig ay disiplina. Kung hindi natin ipapakita ang mali, mananatili silang bulag. Habang lahat ng ito ay nangyayari, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari kay Elias. Nagsimula ang lahat sa isang gabi, habang natutulog, na naginip siya ng isang babae. Nakasuot ito ng asul na balabal, mahaba ang buhok, at tahimik na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Sa panaginip, lumalapit ang babae, parang gusto siyang abutin, ngunit sa tuwing sinusubukan niyang magsalita o gumalaw, parang may pumipigil sa kanya. Paggising niya, malamig ang pawis sa batok. Kabadong-kabado siya, ngunit pilit niya itong itinanggi. Panlilinlang lang yan ng demonyo. Hindi ako magpapaloko, bulong niya sa sarili.
Ngunit sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit lumilitaw ang babae sa panaginip, minsan sa tabi ng simbahan, minsan sa bahay nila, minsan sa gitna ng parang, laging nakaasul, laging may katahimikan sa mga mata. Sa mga araw na yon, napapansin niyang may kakaibang amoy sa bahay, parang halimuyak ng bagong putol na bulaklak, kahit wala namang bulaklak na nakalagay. Isang gabi, nagising siya ng madaling araw, at sa dilim ng sala, parang may nakita siyang asul na liwanag na dahan-dahang gumagalaw sa may pinto. Nagdahan-dahan siyang tumayo, tahimik na lumapit, ngunit bigla itong naglaho. Nilingon niya si Clarissa, nakatalikod, mahigpit na yakap ang unan, tila may tinatago ring lungkot. Napatingin siya kay Ruth na natutulog ng mahimbing, ngunit napansin niyang may luha sa gilid ng pisngi ng anak. Hindi lang sa bahay, kundi pati sa simbahan, may napapansin na siyang pagbabago. Habang nangunguna siya sa panalangin, tila hindi nabuo ang sigaw ng gi-amen mula sa kongregasyon. May mga dating kasama na hindi na dumadalo. Napapansin niyang lumiliit ang bilang ng mga sumasama sa outreach at sa fasting. Isang beses, nang magpunta siya sa bahay ni Mang Tomas para ayain sa prayer meeting, binigyan lang siya nito ng malamig na tingin. "Pagod na po kami, Pastor." Parang puro galit na lang ang natitira. Naputol ang kaunting sigla sa puso ni Elias. Pero sa halip na magpakumbaba, lalo lang niyang pinilit na igiit ang tama niya. Sa sumunod na linggo, dumoble pa ang tapang niya sa pulpito. "Ang bawat isa sa inyo na may rebulto sa bahay, isumpan niyo na. Sirain niyo na." Pero sa halip na pumalakpak ang mga tao, tahimik na tahimik ang simbahan. Sa mga mata ng mga miyembro, may takot, may pagkalito, may kalungkutan. Bago matapos ang serbisyo, tumayo si Malo, tahimik na lumabas. Sunod-sunod, may ilan pang sumunod. Naiwan si Elias, parang napako sa harap ng altar. Isang sandali, parang naramdaman niyang napakalamig ng hangin, na parang may humihip sa paligid, dala ang amoy ng bulaklak. Pag-uwi niya, tahimik pa rin ang bahay. Si Clarissa ay nakaupo sa may bintana, nagdarasal ng tahimik. Lumapit si Elias, "Anong ginagawa mo?" "Walang masama sa panalangin," sagot ng asawa, hindi siya tinitingnan. "Ano nang ipinagdarasal mo?" "Kapayapaan at paggaling." "Hindi mo makukuha yan sa rebulto." Hindi sumagot si Clarissa. Nilapitan siya ni Ruth, niyakap siya sa baywang, "Papa, pwede po bang magdasal kay Maria para kay Lola?" Hindi makasagot si Elias, pero ang laman ng puso niya ay galit. Si Jesus lang ang tagapamagitan. "Huwag mo nang ulitin yan, anak." Sa mga gabing sumunod, palakas ng palakas ang mga panaginip. Sa bawat panaginip, mas lumalapit ang babae sa asul na balabal. Minsan, parang naririnig niyang binubulong nito, "Huwag kang matakot." Ngunit sa tuwing lalapit siya, natatakot siya, namumuo ang kaba. Isang umaga, nagising siyang nag-iisa sa sala, may amoy ng rosa sa hangin. Pinilit niyang alisin sa isip ang lahat, ngunit hindi mapawi ang bigat sa dibdib. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, unti-unti na siyang iniiwasan ng mga dating kaibigan, kapitbahay, at maging ng ilang miyembro ng simbahan. Minsan, sa pamilihan, napansin niyang ang mga tindera na dati nakangiti, ngayon ay tahimik na lang, iniiwas ang mata kapag siya ay dumarating. Isang batang naglalako ng pandesal ang biglang tumakbo nang makita siya, parang may halong takot at hiya. Gabi-gabi, habang natutulog, nagigising siya sa amoy ng bulaklak, sa malamig na simoy ng hangin, at sa di maipaliwanag na lungkot. Isang gabi, napatayo siya mula sa pagkakahiga, lumabas sa likod ng bahay, at tinignan ang madilim na langit. Sa di kalayuan, parang may nakita siyang asul na liwanag, gumagalaw sa gilid ng mga puno. Napayuko siya, mahigpit na hinawakan ang Biblia, nanginginig ang kamay. "Diyos ko, bakit parang nilalayo mo ako?" bulong niya sa gabi. Ngunit walang sagot. Sa halip, tahimik na dumarampi ang hangin sa pisngi niya, dala ang pabango ng hindi niya maipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang si Clarissa ay mas madalas nang makipag-usap sa mga kapitbahay na Katoliko. Minsan, nakita niya si Donna Teresa sa sala nila, kausap ng asawa niya, parehas silang may hawak na rosaryo. Hindi na siya sumingit. Parang may dingding na naghihiwalay sa kanya at sa pamilya niya. Sa loob ng simbahan, lalo pang bumigat ang hangin. May isang miyembro na minsang nagsabi, "Pastor, paano kung hindi lang galit ang solusyon?" "Huwag kang matakot magsalita ng katotohanan," sagot ni Elias, "ang mahalaga ay sundin ang kalooban ng Diyos, hindi ng tao." Ngunit gabi-gabi, mas lalong nararamdaman ni Elias ang bigat ng pag-iisa. Kahit si Ruth, na dati laging nakadikit sa kanya, ngayon ay mas madalas sa kwarto ng ina.
Sa bawat pagtulog niya, hindi na niya maalis sa isip ang babae sa panaginip, ang asul na liwanag, ang amoy ng bulaklak, at higit sa lahat, ang mga salitang, "Huwag kang matakot." At dito nagsimula ang pagbabago, isang pagbabago na hindi niya inasahan. Isang bagong kabanata na magdadala sa kanya sa pinakamalalim na sugat ng kanyang puso. Maaga pa lang, kakaiba na ang hangin sa bahay ni Elias. Wala pang liwanag sa labas, ngunit naririnig na ang mga yabag ni Ruth sa hagdan, nagmamadaling bumaba para maghanda sa eskwela. Tahimik lang ang lahat, si Clarissa abala sa pagluluto ng almusal, si Elias nakaupo sa mesa, nangingilid ang pawis sa noo, bagamat malamig ang umaga. Sa bawat kilos, dama ang bigat ng mga nakaraang linggo, ang tahimik na sigalot, ang malamig na hangin, ang di matapos-tapos na dasal na tila laging nagtatapos sa pader. Biglang may malakas na kalabog mula sa itaas. "Ruth," sigaw ni Clarissa, takot na takot. Hindi pa man sumasagot ang bata, dali-daling umakyat ng hagdan si Elias. Naabutan niyang nakahandusay si Ruth sa paanan ng hagdan, duguan ang ulo, namumutla, at hindi gumagalaw. "Diyos ko," tili ni Clarissa, agad lumuhod sa tabi ng anak. Nanginginig ang kamay ni Elias habang sinubukang iwasto ang ulo ng bata. "Ruth, anak, gumising ka," pero wala itong sagot. "Tumawag ka ng ambulansya, Clarissa, dali," nanginginig ang boses niya, parang nabalutan ng yelo ang dibdib niya. Nagmistulang eternity ang bawat segundo bago dumating ang ambulansya. Tahimik na tahimik ang paligid, maliban sa mga impit na iyak ni Clarissa at sa tunog ng sariling tibok ng puso ni Elias. Sa ospital, dali-daling dinala si Ruth sa EY. Si Elias, nanatili sa labas ng pinto, hawak ang Biblia, paulit-ulit na binubulong, "Walang mangyayari, Panginoon, ikaw ang may kapangyarihan, ikaw ang magliligtas sa anak ko." Lumipas ang oras. Lumapit ang doktor, mahinahon ngunit malamig. "Senor Elias, may trauma po sa ulo si Ruth. Kailangan siyang iobserba, ililipat po namin siya sa intensive care." Nagkatinginan sina Elias at Clarissa, parang napako ang mundo. Habang isinusugod si Ruth, halos matumba si Clarissa sa sobrang takot. Hindi pwede, Elias, hindi pwede," bulong niya, ngunit niyakap siya ng asawa, pilit pinapakalma ang sarili. "Ipaglalaban natin to, Clarissa, ipaglalaban natin." Sa unang gabi, hindi umalis si Elias sa tabi ng anak. Nagdasal siya ng nagdasal, paulit-ulit, nagbasa ng mga talata, nag-ayuno. "Walang pagkain, Panginoon, hanggang gumaling ang anak ko." Pinasadahan niya ng langis ang noo ni Ruth, inutusan ang lahat ng espiritu ng sakit na umalis. "Wala kang lugar dito, demonyo. Anak ito ng Diyos." Nilapitan siya ng doktor, "Kailangan din po ninyong kumain, magpahinga," pero hindi siya nakinig. Sa sumunod na araw, patuloy ang panalangin. Tinawagan ni Elias ang ilang miyembro ng simbahan. Dumating si Malo, dala ang mga kapatid na lalaki. Sa tabi ng kama, nagtipon sila. Nagtaas ng kamay, sumigaw, "Iligtas mo si Ruth, Panginoon. Palayain mo siya." Ngunit wala pa ring nangyari. Si Ruth, parang tulog na sanggol, hindi gumagalaw, hindi tumutugon. Nagdaan ng 3 araw, unti-unting nabawasan ang dumadalaw. Sa una, maraming juice, pagkain, mga dasal, yakap. Ngunit nang lumipas ang 1 linggo at walang pagbabago, unti-unting nawala ang mga kasama. Si Clarissa, halos hindi na nagsasalita. Nakaupo lang sa gilid ng kama, hawak ang kamay ng anak, umiiyak ng tahimik. Si Elias, namumugto ang mata, patuloy pa rin sa panalangin, mas malakas, mas matindi, mas desperado. Isang hating gabi, bumalik siya sa bahay, naghanap ng kung ano pang langis, anointing oil, kahit asin sa kusina ay ipinahid niya sa noo ng anak. Nilapitan niya si Clarissa, "Dapat palakasin natin ang pananampalataya. Dapat hindi tayo magduda." Ngunit mahina lang ang sagot ng asawa. "Hindi ako nagdududa, Elias. Pero pagod na ako. Hindi pwedeng sumuko," singhal niya, ngunit naramdaman niyang unti-unti na ring nauupos ang sarili niyang lakas. Sumunod na araw, dumaan si Liza, bitbit ang isang maliit na rosaryo. "Kuya, para kay Ruth." Hindi naman ito idolo, dasal lang. Tinapunan siya ni Elias ng matalim na tingin. "Hindi mo ba naiintindihan? Hindi natin kailangan yan." Inagaw niya ang rosaryo, itinapon sa basurahan. "Kung mahal mo si Ruth, magdasal ka ng tama." Napaiyak si Liza. "Kuya, huwag kang magalit, gusto ko lang makatulong." Si Clarissa, hindi na umimik, tahimik na pinulot ang rosaryo pagkatalikod ni Elias. Hindi lang pamilya ang unti-unting lumalayo kay Elias.
Sa simbahan, ilan na lang ang natitirang dumadalaw. Isang gabi, nang magpatawag siya ng overnight prayer meeting para kay Ruth, 10 lang ang dumating, tahimik pa ang karamihan. Nang magsimulang mang-aral si Elias, sinusubok tayo ng Diyos. Hindi natin kailangan ng rebulto, kailangan natin ng tunay na pananampalataya. Walang sumagot. Isang matandang lalaki ang nagtanong, Pastor, bakit hindi gumagaling si Ruth? Napatingin si Elias, biglang naputol ang kanyang sigaw. Baka sinusubok lang tayo, sagot niya, ngunit ramdam niyang walang naniniwala. Minsan, narinig niyang may bulungan sa labas ng kwarto, siguro karma na yan. Baka pinaparusahan siya ng Diyos. Hindi dapat ganyan pero baka nga. Tuwing gabi, naiwan siyang mag-isa sa ospital. Napupuno ng luha ang mga mata niya. Minsan, napapaupo siya sa sulok ng silid ng anak, bumubulong ng, bakit, Diyos ko? Hindi ba sapat ang pananampalataya ko? Sa kalagitnaan ng isang gabing madilim, narinig niyang may umiiyak sa pasilyo. Lumabas siya, nakita si Clarissa na yakap-yakap ang lumang rosaryo, tahimik na nagdadasal. Nilapitan niya ito. Anong ginagawa mo? Mahina pero galit na tanong niya. Nagdadasal lang ako na gumaling ang anak natin. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang lumapit sa rebulto. Elias, hindi rebulto si Maria. Ina siya, nananalangin din siya para sa mga anak niya. Walang ibang tagapamagitan kundi si Jesus. Napalakas ang boses niya, napaatras si Clarissa, napaluha na lang, hindi na sumagot. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elias. Paulit-ulit na nagbubukas ng Biblia, ngunit parang hindi niya maintindihan ang mga salita. Sinalin niya ang langis sa palad, ipinahid sa ulo, sumigaw ng, Panginoon, palayain mo ako sa espiritu ng kalituhan. Ngunit walang sagot, tahimik ang langit. Lumalim ang gabi, at sa kanyang pag-idlip, napanaginipan na naman niya ang babae sa asul. Ngayon, lumalapit ito, nakaluhod sa tabi ng kama ni Ruth, pinapahid ang buhok ng bata. Nang tatawagin na sana niya ang babae, hindi lumabas ang boses niya. Pagising niya, puno ng pawis ang katawan. Inapuhap ang rosaryo na itinapon niya sa basurahan, napansin niyang naibalik ito ni Clarissa sa ilalim ng unan ng anak. Kinuha niya uli at itinapon sa labas ng bintana ng ospital. Isang hapon, tinawag sila ng doktor para sa update. Ginawa na po namin ang lahat. Hindi pa rin tumutugon si Ruth. Sa totoo lang, stable po ang katawan niya pero walang neurological response. Kailangan na po nating paghandaan kung ano ang susunod na hakbang. Biglang parang gumuho ang mundo. Tumayo si Elias, nilapitan ang bintana, tiningnan ang nagdidilim na langit. Hindi pwedeng dito na lang tayo, hindi pa tapos, sumigaw siya, halos lumuhod sa harap ng doktor. Pagbalik sa kwarto, tahimik lang si Clarissa, yakap ang anak, dinadampian ng halik ang noo ni Ruth. Lumapit si Elias, pinilit magdasal ng malakas, paulit-ulit na hinahawakan ang ulo ng bata. Ngunit sa bawat dasal, lalo lang siyang nakakaramdam ng kawalan, parang nabibingi siya sa sariling tinig. Dumating ang gabi, nag-ikot siya sa ospital, parang baliw, binubulong ang bawat talata ng Biblia na kabisado niya mula pagkabata. Dumiretso siya sa maliit na chapel ng ospital, nanalangin, sumigaw, lumuhod, halos suntukin ang pader. Diyos ko, naririnig mo pa ba ako? Kailangan ko ng sagot. Ngunit wala pa ring sagot, maliban sa sariling etyo ng boses niya sa malamig na pader ng kapilya. Minsan, nakatanggap si Clarissa ng tawag mula sa ina. Ipagdasal natin siya, anak. Ipagdasal natin kay Maria sa lahat ng mga banal. Nang marinig ni Elias iyon, halos masira ang telepono sa galit. Hindi natin kailangan ng mga santo. Huwag kayong mangialam. Umiiyak si Clarissa, ngunit imbes na magalit, tahimik lang siyang yumakap kay Ruth at ipinagpatuloy ang pagdarasal. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naramdaman ni Elias ang malamig na distansya. Si Liza, hindi na dumalaw. Ang mga dating kaibigan sa simbahan, nagbawas ng bisita. Maging si Malo, biglang hindi na sumasagot sa tawag. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nararamdaman niyang nag-iisa siya sa laban. Sa isang madaling araw, habang nagbabantay kay Ruth, nakatulog siya sa upuan. Sa panaginip, nandoon ulit ang babae sa asul. Ngayon, hindi na malayo, nakatayo ito mismo sa paanan ng kama, nakatingin kay Elias ng diretsyo, puno ng lungkot at awa ang mga mata. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Hanggang sa dahan-dahan siyang nilapitan ng babae at bumulong, hindi ka nag-iisa. Biglang nagising si Elias, nanginginig, naliligo sa pawis. Kinuha ang Biblia, binuksan kung saan mapunta sa Job.
Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Parang suntok sa sikmura ang mga salita. Itinapon niya ang Biblia, punit ang ilang pahina. Napaupo sa sulok ng kwarto, yumuko, at umiyak, isang malalim, masakit, parang wala nang tapos. Hindi niya alam, lumipas ang oras, lumalim ang gabi. Nang hapon, tinawag sila ng mga doktor. Kailangan na nating paghandaan ang pinakamasakit, wala na pong pag-asa. Walang lakas na natira kay Elias. Niyakap siya ni Clarissa, nagpatuloy sa pagdarasal ng rosaryo, habang siya ay naupo sa upuan, parang pinagsakluban ng langit at lupa. Habang palubog ang araw, lumabas si Elias ng ospital, tahimik na naglakad sa labas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hanggang sa napadpad siya sa bakanting lot malapit sa eskinita, kung saan dati niya itinapon ang imahen ng Birheng Maria ni Donna Teresa. Huminto siya, napaluhod, hindi na pinigilan ang pagluha. Sa gitna ng dilim, tinig lamang ng hangin ang naririnig. Inangat niya ang mukha, tinanong ang langit, Diyos ko, nasaan ka? Maria, patawarin mo ako kung nagkamali ako. Sa unang pagkakataon, umamin siya ng takot, ng pagod, ng pagkabigo. Malamig ang hangin, amoy rosas ang paligid, kahit wala namang bulaklak. Napayuko siya, at doon, sa matigas na lupa, nakatulog siya, pagod, basang-basa ng luha, at hindi alam kung may pag-asa pang babalik. Hindi pa man sumisikat ang araw, narinig ni Elias ang mahinang yabag ng mga doktor papasok sa kwarto ng ospital. Hindi na niya alam kung anong araw na, parang umikot na lang ang mundo niya sa pagitan ng ilaw ng hospital, tunog ng makina, at mga hikbi ni Clarissa sa tabi ng kama ni Ruth. Wala na ang dating sigla ni Elias, wala na rin ang lakas ng loob. Sa bawat saglit, nagmumukhang mas malayo ang liwanag, mas malakas ang dilim. Tahimik na naupo ang mga doktor sa harap nila. Si Clarissa, mahigpit na yakap ang kamay ng anak, namumugto ang mga mata. Senyor Elias, mahina ang boses ng doktor, ginawa na po namin ang lahat. Ayon sa mga pagsusuri, ang utak ni Ruth ay hindi na gumagana. Ang mga organo niya ay pinapagana na lamang ng makina. Wala na pong pag-asa, brain dead na po siya. Parang sumabog ang utak ni Elias. Wala siyang narinig kundi ang tunog ng sariling hininga, parang naipit ang dibdib niya. Tumango lang si Clarissa, nanginginig ang mga balikat, tahimik na bumagsak ang mga luha sa pisngi. Anong ibig sabihin niyan? Bulong ni Elias, halos hindi marinig ang boses. Humanly speaking, wala na pong dapat gawin. Maghanda na po kayo. Maaari po nating tanggalin ang suporta ng makina sa susunod na araw, kung handa na kayo, mahinang paliwanag ng doktor. Tumayo si Elias, parang binuhusan ng yelo. Hindi na siya nagpaalam, hindi na niya nakita kung paano niyakap ni Clarissa ang kanilang anak. Tuloy-tuloy siyang naglakad palabas ng ospital, parang walang hangin, parang walang laman ang mundo. Dumaan siya sa hallway na puno ng mga pamilyang nagbabantay, ilang nurse na nag-aayos ng gamit, mga batang umiiyak sa lagnat, lahat sila, parang nasa malayong ulap kay Elias. Naglakad siya palabas ng ospital, huminga ng malalim, at parang tumigil ang oras. Sa labas, malamig ang umaga, walang ingay ang daan, tanging tunog ng sariling hakbang lang ang naririnig niya. Dahan-dahan siyang sumakay sa kotse, hindi alam kung saan pupunta. Wala siyang pakialam sa oras, sa liwanag, sa lahat. Wala siyang direksyon, wala siyang dasal, wala siyang galit, pagod lang. Ang mga kamay niyang dati laging mahigpit sa Biblia, ngayon ay maluwag, nangangatog. Ang dibdib niya, dati puno ng sigaw, ngayon ay hungkag na. Nagpagala-gala si Elias, hindi alam kung anong pakay. Hanggang sa mapadpad siya sa gilid ng bayan, doon sa bakanting lot na ilang linggo na ang nakaraan, ay tinapunan niya ng imahen ng Birheng Maria. Huminto siya, bumaba, at sa bawat hakbang ay parang lumulubog ang paa sa putik ng sariling konsensya. Pagdating sa gitna ng bakanting lot, natigilan siya. Madilim pa, malamig ang hangin, at ang lupa ay basa ng hamog. Walang buwan, walang bituin, tanging anino lang ng sarili niyang katawan ang kasama niya. Lumingon siya sa paligid, hinanap ang dating nilapastangang imahen, ngunit hindi na makita. Para siyang nabalot ng hiya, ng bigat ng lahat ng sinabi, lahat ng winasak, lahat ng ipinagpilitang tama. Dahan-dahan siyang lumuhod, inilapat ang mga palad sa malamig na lupa. Unti-unti siyang napayuko, niyakap ang sariling katawan, at parang batang nawala, umiyak siya. Walang laman ang iyak, hindi galit, hindi sigaw, kundi basag na luha ng isang ama na nawala ng lahat. Hindi niya alam kung paano magsisimula, kung kanino dudulog. Diyos ko, bulong niya, kung naririnig mo pa ako, kung totoo ka, kung may awa ka patulungan mo ako.
Hindi ko na alam ang tama, hindi ko na alam ang totoo. Maria, kung naririnig mo man ako kahit itinanggi kita, kahit sinaktan kita, kung may awa ka pa, tulungan mo ang anak ko. Kahit hindi para sa akin, para kay Ruth. Hindi ko na kayang magsalita, hindi ko na kayang maniwala. Hindi ko na kayang magpanggap na malakas, Nagpatuloy ang hangin, dumampi sa batok niya. Sa sumunod na sandali, isang kakaibang amoy ang pumuno sa hangin, halimuyak ng bulaklak, malamig, matamis, sariwa, parang hinawi ang dilim. Parang may dumampi sa pisngi niya, banayad, malumanay. Napaluhod siyang lalo, humigpit ang hawak sa lupa. Sa tindi ng pagod at sakit, hindi na niya namalayang napapikit na pala siya, humandusay, natulog sa gitna ng hamog, sa lupa ng kahapon, balot ng luha at takot. Hindi niya alam kung ilang oras ang lumipas. Nagising siya dahil sa marahang panginginig ng telepono sa bulsa. Maliwanag na ang paligid, sumisikat na ang araw. Nanginginig ang kamay niya nang sagutin ang tawag. Boses ni Clarissa, umiiyak, nanginginig, Elias. Elias, gumising si Ruth. Elias, bumangon siya, binuksan ang mga mata, tinawag niya ang pangalan mo. Elias, buhay ang anak natin. Hindi agad nakasagot si Elias. Ang mga salitang iyon, parang bumagsak na ulan sa tuyong lupa ng puso niya. Nanlaki ang mata, parang nanaginip. Tumayo siya, natapilok, napasigaw ng salamat. Salamat! Hindi niya alam kung kanino siya sumisigaw, sa langit, sa lupa, sa Birheng Maria, sa Diyos. Ang alam lang niya, parang muling bumalik ang buhay sa katawan niya, parang binuhusan ng liwanag ang buong paligid. Mabilis siyang sumakay ng kotse, hindi alintana ang pawis, putik at pagod. Habang umaandar, paulit-ulit siyang nagbubuntong hininga. Panginoon, Maria salamat, puno ng luha ang mata niya, ngunit ngayon, ang bawat patak ay may halong takot, hiya, at pag-asa. Pagdating sa ospital, halos tumakbo siya sa pasilyo. Binuksan niya ang pinto ng kwarto, at doon, nakita niya si Ruth, mahina, maputla, ngunit mulat ang mga mata, ngumingiti kay Clarissa. Yakap ng ina ang anak, parang ayaw nang bumitaw. Tumingin si Ruth kay Elias, mahinang tinig, Papa, hindi nakagalaw si Elias, hindi makapagsalita. Tumulo ang luha sa pisngi niya, parang bumalik ang lahat, ang bigat ng galit, ng hiya, ng pagmamakaawa, lahat ng kasalanan. Sa loob ng kwarto, malamig pa rin, pero parang may liwanag, may hangin, may bango ng bulaklak. Sa labas, sumisikat ang araw. Sa loob, parang sumik ang pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, umupo si Elias sa tabi ng kama ng anak na hindi binabagabag ng galit, ng sigaw, o ng dogma. Tahimik lang siya, pinapanood si Ruth na dahan-dahang ibinubuka ang mga mata, parang sanggol na natutong tumingin sa liwanag. Si Clarissa ay nakadantay pa rin sa gilid ng kama, yakap ang anak, parang ayaw pakawalan. Anong nangyari? Mahina ang tinig ni Ruth, parang hangin lang na sumasalubong sa liwanag ng umaga. Anak-anak ko, nanginginig ang boses ni Elias. Hindi niya alam kung anong uunahin, ang luha, ang paghinga, o ang pagsigaw ng tuwa. Nandito kami, Ruth. Nandito ang papa, nandito ang mama. Si Ruth ay napatingin kay Clarissa, at mahina ang tinig, Mama, may nakita po akong babae kagabi. Napatigil si Clarissa. Anong babae, anak? Babaeng nakaasul na damit. Nakaupo siya sa tabi ko, hinaplos ang buhok ko. Sabi niya, huwag daw akong matakot. Sabi niya, kasama ko raw siya, at hindi ako nag-iisa. Hindi ko po alam kung sino siya, pero parang kilala ko siya. Natigilan si Elias, parang biglang lumiwanag ang buong silid. Bumalik sa isip niya ang lahat ng panaginip, ang liwanag, ang bango ng bulaklak, ang babaeng nakaasul. Hindi na siya makapagsalita. Parang nilamon ng lupa ang kanyang tinig. Tahimik na lang siyang lumapit, hinawakan ang kamay ni Ruth, mahigpit, parang natatakot siyang mawala muli ang anak. Anak, mahal ka namin. Mahal na mahal. Dumating ang doktor, nagkagulo ang mga nurse. Hindi namin maipaliwanag, bulong ng doktor kay Elias. Walang paliwanag ang paggising niya. Wala, kundi isang himala. Hindi sumagot si Elias. Pinagmasdan niya lang si Ruth, inaninag ang bawat galaw, bawat hikbi, bawat buntong hininga ng bata. Lumipas ang ilang oras, naging balita sa buong ospital ang paggaling ni Ruth. Lahat ng nakakita sa bata ay napapailing, napapabulong, himala talaga. Ang mga dating tahimik na nurse ay biglang nagtanong kay Clarissa kung paano nagdasal, kung anong panalangin ang ginamit. May ilan pang sumilip sa kwarto, sumulyap, at nagtanong kung pwedeng hawakan ang kamay ng bata.
Habang nagpapahinga si Ruth, lumabas si Elias ng kwarto. Napadaan siya sa maliit na kapilya sa loob ng ospital, isang silid na madalas niyang nilalampasan noon. Tahimik ang lugar, malamig ang hangin, at amoy pa rin ang banayad na samyo ng bulaklak. Sa loob, may altar na gawa sa kahoy, at sa itaas nito, isang imahen ng Birheng Maria, bitak-bitak pa ang mukha, halatang maingat na pinagdugtong ng mga mananampalataya, ngunit muling ibinalik sa altar. Napako ang mga mata ni Elias sa rebulto. Tahimik siyang lumapit, parang hindi makahinga, parang may pader sa pagitan nila. Sa loob ng puso niya, naghalo ang kahihiyan, lungkot, at isang klaseng pasasalamat na hindi niya kayang ilarawan. Ilang saglit siyang nakatayo roon, parang hinihintay na sumagot ang imahe. Biglang naalala niya ang araw na sinipa niya ang imahen, ang galit, ang pagmamalaki, ang sigaw. Naalala niya kung paano siya nagpakalalim sa kanyang sariling katotohanan, habang iniwan niya ang lahat ng may pagmamahal sa kanya. Tahimik niyang iniluhod ang sarili, dahan-dahang iniyuko ang ulo sa paanan ng imahen. Hindi niya namalayan ang luha na tumulo sa kanyang pisngi, ang mahina niyang pagbulong ng patawad. Patawad di. Lumabas siya ng kapilya, bumalik sa kwarto ng anak na parang mas magaan ang dibdib. Ngunit sa kaloob-looban, parang may puwang na naiwan. Hindi na niya alam kung sino siya, hindi niya alam kung anong paniniwala ang dapat niyang yakapin. Ang alam lang niya may nagbago sa kanya. Sa halip na galit, tahimik ang puso. Sa halip na sigaw, hikbi at dasal. Ilang araw pang nanatili sa ospital si Ruth. Sa bawat araw, dumarami ang bumibisita sa bata, dating miyembro ng simbahan ni Elias, mga kaibigan, maging mga dating kaaway. May ilan pang Katoliko na tahimik na nag-abot ng bulaklak kay Clarissa, sumulyap kay Elias, at mumiti ng may pag-unawa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtangkang sumagot, hindi na siya nagtangkang magpaliwanag. Tumango lang siya, ni hindi niya mabigkas ang salitang salamat. Nang makalabas na ng ospital si Ruth, dahan-dahang bumalik ang pamilya sa kanilang bahay. Tahimik ang bawat kilos, parang lahat ay nangangapa sa bagong simula. Si Clarissa, tila muling nabuhay ang ngiti. Si Ruth, mas madalas nang ngumiti, pero minsan ay napapatingin pa rin sa labas ng bintana, wari may hinahanap. Isang gabi, nagtipon-tipon silang apat, Elias, Clarissa, Ruth, at Aling Meding. Tahimik na kumain, walang nagsasalita. Maya-maya, nagsalita si Aling Meding, "Anak, kung gusto mong magdasal, bukas ang simbahan. Hindi mo kailangang magpaliwanag." Hindi nakasagot si Elias. Sa gabi ring iyon, lumabas siya ng bahay, naglakad patungo sa simbahan ng Katoliko sa bayan. Maaga siyang dumating, madilim pa ang loob, ilan lang ang tao. Umupo siya sa likod, pinanood ang mga nagdarasal, tahimik, simple, puno ng kapayapaan. Sa bawat dasal ng mga tao, parang naaaninag niya ang damdaming matagal niyang itinanggi, pagpapakumbaba, pag-asa, pagtanggap. Hindi niya alam kung ilang gabi siyang bumalik. Hindi siya nagpapakita sa harap, hindi siya nakikisali sa mga pagdiriwang, tahimik lang siyang nakaupo, parang multo sa gilid ng simbahan. Ngunit sa bawat gabi, dahan-dahang nabubuo ang lakas ng loob, dahan-dahan niyang tinatanggap ang sugat ng nakaraan. Isang gabi, nakita siya ni Donna Teresa na pumasok. Tahimik itong lumapit, naupo sa tabi niya. "Pastor Elias," bulong ni Teresa, "hindi mo kailangang magpaliwanag. Mahal ka pa rin ng Birhen. Mahal ka pa rin ng Diyos." Napapikit si Elias, mahigpit na pinisil ang palad. "Pasensya na, Teresa. Pasensya na sa lahat ng nasabi ko, sa lahat ng nasira ko." Ngumiti si Teresa, pinatong ang kamay sa balikat niya. "Hindi kailanman huli ang magpatawad, anak. Lahat tayo may sugat. Lahat tayo may ginawang mali. Ang mahalaga, bumalik ka." Umuwi siyang magaan ang dibdib, ngunit hindi pa rin buo. Naisip niya si Clarissa, kung paano niya binigo ang asawa, kung paano niya sinaktan ang damdamin nito dahil sa dogma at galit. Sa gabi ring iyon, nilapitan niya si Clarissa sa sala, tahimik na nakaupo, nagbabasa ng maliit na libro ng dasal. "Clarissa," mahina niyang tawag. Tumingin ang asawa, may lungkot at pagod pa rin sa mata, pero may kakaibang liwanag na. "Salamat," bulong ni Elias. "Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa dasal mo at patawad. Patawad sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko. Patawad sa lahat ng tinanggihan ko, lalo na ikaw." Tahimik na yumakap si Clarissa, at sa unang pagkakataon, napaiyak silang dalawa, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa paghilom. Kinabukasan, dumaan siya sa bahay ng kanyang ina. Hinanap niya si Aling Meding, nakita sa maliit na altar, nakaluhod.
Hindi na siya nagsalita, lumuhod siya sa tabi nito, magkatabi silang nanalangin, magkaiba man ng wika, iisa ang laman ng puso. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya tinangkap ang maging leader o tagapagturo. Tahimik siyang tumulong sa mga gawaing simbahan, naghatid ng bulaklak sa altar, nagwalis ng bakuran, nag-abot ng pagkain sa mga may sakit. Sa bawat simpleng gawa, parang unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang loob, hindi dahil sa sigaw, kundi sa katahimikan ng pag-ibig. Walang sermon, walang sigaw. Ang dating Pastor Elias na tagapagtanggol ng dogma, ngayon ay si Elias lang, isang ama, isang asawa, isang anak na nagbalik. At sa bawat araw, dumadami ang liwanag sa kanyang paligid. Umaga pa lang, nag-umpisa ng gumising ang bayan. Ang mga kalye ay punong-puno ng makukulay na banderitas, mga bata ay naghahabulan, mga tindera ay abala sa pagbebenta ng suman, bibingka, at puto. Sa gitna ng plaza, nagkakabit ng mga bagong bulaklak sa paligid ng altar, at ang tunog ng kampana ay nagsasabing araw na ng pista ng patrona. Maraming taon na itong ipinagdiriwang, pero ngayon, para kay Elias, ito ang unang pagkakataon na ibang-iba ang pakiramdam niya. Tahimik siyang naglakad patungo sa plaza, kasama sina Clarissa at Ruth, na ngayon ay masigla na, nakangiti, at may daladalang maliit na basket ng bulaklak. Ang bawat hakbang ni Elias ay parang may bigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang oras na para harapin ang nakaraan. Sa bawat pagdaan, naririnig niya ang bulungan ng tao, si Pastor Elias. Siya ba yung? Bakit andito siya? May ilan pa ring mailap ang tingin, may ilan namang ngumiti ng bahagya. Paglapit niya sa entablado, nakita niya si Padre Martin, ang matandang pari ng simbahan. Tahimik itong lumapit, tinapik siya sa balikat, at mahina ngunit mariing sinabi, Elias, ikaw ang magbubukas ng pista. Napatigil siya, hindi agad nakapagsalita. Padre, siguradong ako. Walang ibang mas nararapat, anak. Panahon na, sagot ni Padre Martin, may ngiting pag-asa sa mata. Nang marinig ng mga tao ang anunsyo, tahimik na tumingala ang karamihan. Si Elias, na ilang buwan lang ang nakalipas ay kinatatakutan, kinamumuhian, at nilalayo ng lahat, ngayon ay tinatawag para magsalita. Ang entablado, ang mismong lugar na minsan niyang pinili para manira at maghasik ng galit, ngayon ay naging altar ng pagbabalik loob. Lumapit siya sa mikropono, kinapa ang dibdib, ramdam ang lakas ng tibok ng puso. Tumitig sa mga mata ng mga tao, mga Katoliko, mga dating kasama sa simbahan, mga bata, matanda, pati mga taong tahimik lang na nanonood mula sa gilid. Umiling siya ng bahagya, huminga ng malalim, at nagsimulang magsalita. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit ako nandito. Alam kong marami sa inyo ang nasaktan, nagalit, natakot dahil sa akin. Wala akong ibang mayaalay ngayon kundi ang buong bukong pagsisisi. Ilang buwan lang ang nakalipas, dito mismo, sa entabladong ito, sinira ko ang imahen ng Birheng Maria. Ginawa ko yon dahil akala ko, ako lang ang tama. Akala ko, ang Diyos ay galit, ang Diyos ay dapat ipinaglalaban na parang espada. Pero nagkamali ako. Tahimik ang lahat. Sa unahan, nakita niya si Donna Teresa, nakangiti, nangingilid ang luha sa mata. Si Liza at Aling Meding, magkahawak ng kamay, tahimik na umiiyak. Si Clarissa, tumitig sa kanya, parang sinasabi, tuloy mo, kaya mo yan. Nagpatuloy siya. Dahil sa kayabangan, nasaktan ko ang pamilya ko. Nasaktan ko ang nanay ko, ang asawa ko, pati mga anak ng kapatid ko. Pinalayas ko ang sarili kong mga kaibigan. Pinili kong ipaglaban ang galit kaysa unawain ang pag-ibig. Hanggang isang araw, kinuha ng Diyos ang pinakamahalaga sa akin, ang anak ko, si Ruth. Nagsimula siyang manginig, ngunit hindi niya pinigil ang luha. Noong nakita kong walang magawa ang aking mga dasal, na kahit anong sigaw ko, kahit ilang ulit kong ipinahid ang langis, walang nangyayari, doon ko lang naramdaman kung gaano ako kaliit. Doon ko nakita na wala akong kontrol. At sa pinakamadilim na gabi ng buhay ko, nang iniwan na ako ng lahat, humingi ako ng tulong, hindi dahil naniniwala pa ako, kundi dahil wala na akong magawa. Humiling ako kay Maria, na dati kong nilapastangan, na hawakan ng anak ko, iligtas siya, kahit na hindi ko na alam kung paano maniwala. Sa likod, narinig niyang humikbi ang ilang tao. Ang ilan, nag-abot ng panyo sa katabi. Ang ilan, tahimik na nakapikit, parang dinadala sa sariling alaala. Nagpatuloy siya. Kinabukasan, nagising si Ruth. Hindi ko maintindihan. Ang sabi ng mga doktor, himala raw.
Pero alam ko na higit pa roon, dahil sa bawat sandali, sa bawat paghinga, naramdaman ko ang pagyakap ng Diyos, hindi sa anyo ng galit, kundi sa anyo ng awa. Sa anyo ng isang ina, ng isang babae na nakaasul na balabal, na lumapit sa akin, na hinaplos ang anak ko, at nagsabing, huwag kang matakot. Napalunok si Elias, hindi na niya kayang pigilan ang emosyon. Nagpapakumbaba ako ngayon sa harap ninyong lahat. Humihingi ako ng tawad sa Diyos, kay Maria, sa inyo, lalo na sa mga nasaktan ko. Wala na akong maipagmamalaki, wala na akong espada. Ang meron lang ako ngayon ay puso, isang pusong nasugatan, bumagsak, pero ngayoy bumangon na may pag-asa. Tahimik pa rin ang lahat. Unti-unting tumayo si Donna Teresa, lumapit sa entablado, nilapitan si Elias, at mahigpit siyang niyakap. Salamat, anak. Salamat sa pagbabalik. Sumunod ang ilang tao, si Liza, si Aling Meding, pati ang ilan pang dating kasama niya sa simbahan. Isa-isa silang yumakap, nag-abot ng kamay, nagpalakpakan. Ang mga dating nagalit, ngayon ay nagpalaya ng sama ng loob. Ang mga dating lumayo, ngayon ay nagbalik. Maging si Padre Martin ay lumapit, niyakap siya, at bulong, maligayang pagbabalik, Elias. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Naglakad si Elias pababa ng entablado, bitbit ang bigat ng nakaraan, ngunit magaan ang puso. Lumapit siya kay Clarissa at Ruth, hinawakan sila sa balikat, sabay sabing, tapos na, anak. Umpisa na ng bago. Sumapit ang hapon, oras ng prosesyon. Sa harap ng simbahan, ipinasa ni Padre Martin kay Elias ang isang bagong replika ng Birheng Maria, isang simpleng imahen, gawa sa kahoy, may asul na balabal, at mga bulaklak sa paanan. Ikaw ang magdadala, Elias. Para sa bagong simula, wika ng pari. Dahan-dahang kinuha ni Elias ang imahen. Mabigat ito, hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa alaala ng lahat ng winasak niya noon. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang init ng araw, ang haplos ng hangin, at ang mga bulaklak na inihahagis ng mga bata. Sa likod niya, magkasunod si Clarissa at Ruth, magkahawak ng kamay. Sa gilid ng daan, maraming sumama sa prosesyon, mga dating kaaway, mga bagong kaibigan, mga kabataan, matatanda, lahat naglalakad ng tahimik, puno ng galang. Sa bawat pagdaan sa mga lugar na minsan niyang sinaktan, bahay ni Donna Teresa, altar ng simbahan, mismong plaza na pinagmulan ng sugat, hinaharap niya ang lahat. Wala nang galit, wala nang panghuhusga. Ang natira na lang ay pagpapakumbaba, pasasalamat, at panalangin. Pagdating sa simbahan, inilapag niya ang imahen sa altar, tinabihan ng mga bulaklak ng mga bata, at sabay lumuhod. Tahimik ang lahat, walang sermon, walang sigaw. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang kapayapaan na hindi niya naranasan kahit kailan. Sa likod ng mga luha at ngiti ng lahat, nahanap niya ang bagong landas, hindi ng paghuhusga, kundi ng pag-ibig at pakikiisa. Sa pagtatapos ng gabi, nagsimula na ang selebrasyon, musika, sayawan, tawanan, at pagyakap ng buong bayan. Si Elias, nakaupo sa tabi ng pamilya, niyakap sina Clarissa at Ruth, at sa unang pagkakataon, alam niyang hindi na siya nag-iisa, hindi na siya natatakot, at higit sa lahat, handa na siyang maglingkod hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tunay na pananampalataya at pagmamahal. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay, isang buhay na tapat, mapagpakumbaba, at puno ng liwanag. If you made it this far, leave a like and subscribe. Because stories like this, you should be the first to know.